Magandang hapon and another Ragnarok X Next Generation content na naman tayo mga tol. For today's video, may mga subscriber tayo and mga tropa natin dyan na, Mada, paano ba magbapuran? Mada, ano bang logic or mechanics ng bapuran? So ngayon, mag-run kami ng bapo nila, pinaibig nila Boss Kevs, and then i-discuss ko yung ano bang dapat gawin para ma-clear nyo ng mabilis or ma-clear nyo ng efficient yung bapuran. And then i-discuss din natin yung reward system afterwards. So, for others na hindi pa alam ng Bapo, meron tayong Bapo run every week and then meron kayong 3 rewards na pwede makuha dito. Para malaman nyo kung saan pupunta or para makapunta kayo kung saan yung portal papasok ng Bapo, all you need to do is to go to your carnival, then go to is illusion trial. Makita nyo yung option doon kung saan pupunta. Dito kasi Bapo pa lang tayo, Bapo. So, ang ginagawa lang namin yung first phase ng Bapo, okay na sama yun, dun kami kumukuha ng reward. Ang composition muna ng party, dapat sa composition ng party nyo sa Bapo, meron kayong isa na sobrang kunat na kayang tumangke kay Bapo at kayang mag-lure ng mga mobs. Yun yung pinaka-importante kasi kung wala yan, mamatay-matay yung DPS na magtatagal kayo ng wagas. For our set, meron kaming lurer dito si Pinaibig. 1.1 mHP na ata na pare si Pinaibig. Tropa yan. And then, the rest ng pretty namin, hard DPS. Malalakas yung mga damage namin. So, nakiklear namin ng maayos. Ayan. So, pasok na tayo sa Bapo. Then, explain natin yung mga parts niya. Ayan. So, nasa loob na tayo. Sa loob ng first phase tol, merong 3 part dito na need nating i-secure. First part, need natin ma-clear or mapatay kaagad si Majojorus. Majojorus, yung kulay pulang bull. Second part, may mobs sa lugar na to na need i-clear. Once ma-clear yun, bababa si Bapo. Pagkababa ni Bapo, pupuntahan ni Pinaibig si Bapo, ilulure niya palayo. And then tayo naman sa mga heaters, pupunta naman tayo sa 12 o'clock. Part ng map, meron dong maliit na parang tower. So, yun yung pinaka-target natin basagin. Mababasag nyo yung maliit na tower na yon kapag nag-hit tayo ng lizard map. Mag-hit kayo ng lizard map. Once kiniklear nyo yung lizard mobs, magkakaroon ng parang maliit na bola sa character nyo na lumalaki ng lumalaki. Para siyang bula. Lumalaki ng lumalaki. Kapag meron ganun yung character mo, ilakad mo yun dun sa maliit na tower. Kasi pag sumabog yung bula, madadamage yung tower, yun yung HP ni Bapo. Once mag-zero yun, tapos na yung first phase, makakakuha na kayo ng reward. So, discuss natin yung further as we get along. Play natin. Ayan. Forward. Ayan, so bababa na si Majojorus. Dito pala tol, sa first and second part, pagkitil kay Majojorus, saka pag clear ng mobs, pwede kayong mag-pet pa. Hindi lang naka-open yung pet ko pero pwede kayong mag-pet dito sa part na to. Ayan. So, need natin i-clear to. Ayan. So, bumaba na siya. I-clear lang namin yan. Depende sa party composition nyo. Dito sa composition namin kasi meron kaming alchemist na malakas. Si Clark. Tapos, madami din kami mga DPS na AoE. So, malakas yung damage namin. Ang ginagawa ni Pinaibig dito, while binabanatan namin si Majojorus, o yung pulang bull na yan, tol, nilulure niya na yung mobs na need i-complete o need ubusin habang binabanatan namin to. Pero kung sa composition nyo, tol, hindi ganun kalakas yung damage, hindi nyo naman need gawin to. Ang gawin nyo is, itabi nyo lang muna si Majojorus sa kanto, sa pinaka 6 o'clock ng map, tsaka i-clear nyo siya ng as fast as you can. Once ma-clear nyo siya, tsaka nyo i-clear yung mga mobs. Sa pagkakataon to, kaya naman i-clear both kasi malalakas yung damage nila. Ayan, so nakatutok kami ngayon doon sa pulang bull, si Majojorus. Ayan, so nagkakaroon na ng mob sa likod. Nilulure na ni Pinaibig yan. Ni Boss Sam. Ayan, nilulure na ni Boss Sam. Papunta na siya sa amin. Tapos, madadamage na yon. Once ma-clear yung Majojorus and then yung mobs, bababa si Bapo. Pababa na yan, paunti-unti. Natapusin na natin. Ayan, tapos sa si Majojorus.
And then, pababa na si Bapo. Ayan. Ito na ngayon yung third part, tol. Pag bumaba na si Bapo, automatic need nyong i-off yung mga pet nyo kung naka-on siya nung first and second part. Pag third part na need nyo i-off yung pet nyo kasi may tendency makuha nyo or malure nyo si Bapo. Sa part na to, yung tank dapat ilalayo nung tank si Bapo towards the whole group, which is yung whole group naman need pumunta sa 12 o'clock part ng map. Sa 12 o'clock part ng map, nandun yung may maliit na tower. Yun yung babasagin natin. Mada, paano babasagin yung tower na yon? Hindi mo yun may hit ng personal damage mo. Para mabasag yon, need mong mag-clear ng mga lizard mobs. Once ma-clear yung lizard mobs, may chance na may lumitaw sa'yo na parang bula. Pag may nakita ka sa karakter mo, bula na lumalaki na bilog, ilalapit mo yun dun sa maliit na tower na yun kasi pag sumabog yung bilog na yun, dapat nandun siya sa gilid ng tower kasi yun yung pandamage sa kanya. So may mga instances na malayo yung mobs, hinit namin so pas yung bula lumalaki na yung bula sa for example ako may bit nung bula, lumalaki na yung bula, minsan sasabog yon nang wala pa sa tower kasi hindi masyadong hindi ko na compute kung kailan ba ako makakabalik. So dapat kapag malayo yung mga lizard, nilulur muna yung palapit sa mga hitters, saka nyo babanatan para kapag nagkaroon kayo ng bula na sa character nyo, mailapit nyo yun dun sa tower. Let's discuss it further pag nakita na natin. So sa part na to, ilulur na ni Pag-ibig si Bapo sa kabilang side. Sabay kami naman sa kabilang side, iikot na kami. Babanatan na namin yung mga lizard na mobs. Ito yung sinasabi ko yung maliit na tower, tol, sa harap ng pinto. Ayan. So, may makikita kayo yung bilog. Nakita niyo yung bilog? So, unti-unting lalaki yung bilog na hanggang sa sumabog. So, ang mechanics is dapat malapit ka na sa tower pag malaki na yung bilog, sasabog na siya. Yun yung damage dun sa tower na yan. Ayun yung HP ni Bapo. Once ma-zero yan, tapos na yung first phase, makakakuha na kayo ng rewards. So, tapusin muna natin to. Nagki-clear pa kami ng mobs. Ayan yung bilog, yo. Pag may bilog ka sa character mo, balik ka dyan, tol. Automatic, kailangan ilapit mo yung sabog ng bula dyan sa tower. Ayan. So, isa na lang yung need namin, 4.34. So, isang bula na lang yan. Ayan. So, isang bula na lang. Ayan. So, may tumatakbo na. Let's go. So, tapos na yung sabog ng Bapo. Another thing to be mindful sa Bapo Run is yung rewards, tol. Yung rewards na yan, hindi ibig sabihin na may rewards na ganyan, pag kinlik mo yung requirements, mapupunta na sa'yo. Hindi, tol. Kung tatlo kayo ng kaparty mo na kumlik dyan, i-roll pa yan kung sino yung pinakamagandang roll sa'yo mapupunta. So, ganun yung technique dyan. And then, hindi mo need kumuha ng reward every time na magkakaroon ng reward system. Kapag kailangan mo yung reward, makiroll ka. Roll ang tawag yung pag kinlik mo yung requirements eh. Pag kailangan mo yung reward, makiroll ka. Pag hindi mo kailangan, stay put ka lang. Next Bapo naman. So, wag niyong ipilit kumuha ng rewards kung di nyo siya kailangan or kung di naman siya bentables. For myself, hindi kasi ako fan na magbapo pa ng ibang araw. Gusto ko Monday tapos sa lahat yan. So, mga 4 to 5 runs ng bapo ko, dapat naubos ko na yung 3 rewards ko. 3 rewards equals to 3 keys. Ayan, paano malalaman, Mada, sabi mo, gusto mong ibenta, magiging efficient. Paano ba malalaman kung mahal yung ibebenta mong equipment? Ito yung way, tol, para makita yon. I-click mo lang yung item. Titingnan ko ata to eh. Itong Illusion Spar. Ay, kinlik ko, get, and then exchange center. So, makikita mo siya. Sa sitwasyon na to, 11k each. So, may 5 pieces. Do the math. So, ayun. So, ito lang yung Bapo Run. Ito lang yung first phase na ginagawa namin every Monday. Hindi ko pa alam o hindi ko pa aware kung ano yung nangyari sa second and third phase. Yung sa mga pro dyan na nagbabapo, alam na nila o sa mga pro na nag-illusion trial dyan. Pero ako personally, ngayon pa lang akong gumagawa nito. And sa new server, tol, importanteng ginagawa mo to in a week kasi mahal yung mga drop doon, yung mga
battle achievement, yung mga pang SE. So, kumikita ka talaga dyan. Ako personally, Monday, meron akong a total of at least 300 to 350 crystals, 1,000 crystals kapag nabenta yung mga loot ko ng Bapo today. So, yun muna yung video natin for now. I hope makatulong to sa mga viewers natin na hindi pa alam magbapo or nagpaplano pa lang magbapo run. If you have any questions, leave a comment down below. Or if meron ako nasabi na hindi naman tama, please correct me sa comment din para matuto tayong lahat sa mga hindi pa natin alam dito sa Rocks. Yun muna yung video natin for now and see you on my next one. Salute sa inyong lahat. Bye!